kasi sometimes he's being accused of chairman ng Committee on Silence, diba? Hindi nga siya kumikibo. And then hindi siya mahilig makipag-debate. Hindi yan ang strength niya talaga eh. So, which is ina-admit naman niya. But I mean, he doesn't lose focus on his job. Kasi ang kanyang trabaho ay para sa masa. Kasi doon siya nanggaling. So kung titignan mo lahat ng bills niya, hindi siya pang ekonomiyang pero pang mahirap siyang para sa mga kababayan nating mahihirap. So kamukha nga na dati pinagtawanan yung left-handed bill niya sa school. Yung pagbabawas ng libro na dadalhin ng mga elementary sa school. Kasi if you remember, di ba time natin, bit mo lahat ng wala, di ba? Lahat ng libro, kahit hindi mo ginagamit. Pinadadala nila lahat yun. Kaya ikaw, magkanda kuba-kuba ka na. And then before he filed that bill, nabawasan yung timbang ng bag ng mga estudyante. Nagkonsulta rin naman muna siya sa DOH, mga eksperto na may effect ba yung ganito? Sabi no, kasi yung likod, yung growth ng bata, ganito. So, Trolley daw. Kaya tuloy. oo, di ba? Tapos, Trolley daw si Erickson. gusto pa yan, di ba yung stainless na trolley, di ba? Tapos, ang problema, kung maakit ka ng 4th floor, di ba? Ay, yung mga school buildings, di ba? Nakalocker lang. Nakalocker daw si Erickson. Ay, public school. Naalala ko pa nun, kaya nga yung kinukwento ko sa kanya dati. Nagka-aral kami elementary. Noong 1990 yata yun, nagkaroon ng malaking earthquake, di ba? We were on the 4th floor. Madinig mo, dala pa namin yung gamit namin, backpack. Yung mga estudyanteng nalaglag, bumulog at bumulog pag tinamaan kasama. Kaya tigyan yung mga batas na yan na I can say na common sense, di ba? Hindi mahirap eh. Hindi mo kailangan i-argue, which is tama. And one of the things, yung GMRC, kailangan talaga. Dapat talaga, I think we all agree. Ako, I consulted a lot of people na rin na. Iba na. Oo, di ba? So, I mean, bilang magulang, parang hindi rin tayo mahirapan. Kasi we acknowledge naman na school is the second home ng mga anak natin, di ba? So, yun yun.